Purihin ang Panginoon, tunay po na napakabuti ng ating Diyos at sa kanyang biyaya, sa kanyang awa, sa kanyang habag, tayo po ay patuloy na kanyang binubuhay at patuloy na nagkakaroon tayo ng pag-asa sa kanya. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa himpilang ito at saan man po kayo naroroon, kung kayo man po ay nasa inyong mga tahanan. Salamat po sa inyong pag-aantay at kung ngayon lamang kayo nakapakinig sa programa at palatuntunan ito, manatili lamang po sana kayo na nakatuon sa loob po ng isang oras. Kayo po ay nakikinig sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Ako po ang inyong kapatid na makakasama niyo po sa loob po ng isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos sa programa at palatuntunan ito. And again, my name is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayo? Saan man po kayo inaabot ng palatuntunan ito? Maaaring ang iba po sa inyo ay nasa sasakyan at nakikinig po at you're trying to listen to a radio program na habang kayo po ay nagmamaneho. Well, kayo po ay nasa tamang himpilan, I could say. Kaya wag nyo sana po munang ilipat at kung kayo po ay nasa mga tahanan, ay hayaan nyo po muna na ang isang oras na ito ay magamit para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Po mga kababayan at mga tagapakinig sa himpilang ito sa panahon na kagaya po nito, napakahalaga po ang salita ng Diyos ay ating pong taglay-taglay sa ating pong personal na buhay. Ang dami po sa kaliwat kanan, harap at likod at sa ating pong paligid, marami pong mga bagay na nangyayari at nagaganap na talaga naman kung ikaw po ay wala sa Panginoon at hindi ka nakakapit sa kanyang mga salita, ay masasabi po natin na pwede po tayong panghinain ito. Naalala ko po, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang sabi po ni Jesus, one time na siya po ay nagtuturo, ang sabi po ni Jesus, mayroon pong dalawang uri na nagtayo ng tahanan. He just used this parable just to give us an idea of what is going on. Dahil tandaan po natin, what is true in the natural is always true also in the spirit. Kaya ginagamit po ni Jesus, if you are familiar with the ministry of Jesus Christ, most of the time, pag nagtuturo po ang Panginoon, before He go directly in speaking and preaching about spiritual truths, ginagamit po muna niya yung mga natural truths so that the listeners and the people that will be hearing it will understand. Like for example, when he wants to communicate, nung gusto po niyang iabot ang katotohanan tungkol sa kahalagahan ng Panginoong Jesucristo sa buhay po ng isang tao, he used the illustration of a tree. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. And if the branch was removed from the vine, you cannot live, you cannot exist. Doon po natin makikita na magbubulay tayo, magkakaroon tayo ng point of imagination. Doon sa sinabi ni Jesus na tayo ang sanga, siya po yung katawan, at mahirap tayong mabuhay at hindi tayo makakaroon ng buhay kung tayo po ay malayo sa Kanya. So pinakita po doon yung spiritual truths that it is Jesus who has given us life. Amen? One day, ang sabi rin po ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang pagtuturo, there are two kinds who build a house or a home. Meron daw pong isa na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at meron pong isang tao na nagtayo ng bahay sa tinatawag na batuhan. Sabi po doon, the common denominator of those two things na nangyari, ay parehas po sila nung dumaan sa tinatawag na mga crisis in life. Yung mga iba-ibang mga pagsubok being represented by the wave. Ginamit po doon yung malalakas na alon, mga matitinding unos. Parehas po yung bahay na yon na nakatayo sa isa sa buhanginan, isa po sa batuhan, tinamaan. So it's like in life, sa ating pong buhay, di naman po itinago rin ng Panginoong Jesucristo yan. Ang sabi po ni Jesus, in the world, you will experience tribulation. Amen? So meaning to say, Jesus was open that in this world, as long as we are here in this world, ay, let's face the truth, mga kapatid, tayo po ay dumaraan at daraan. Kung hindi man tayo dumaraan, daraan po tayo sa mga tinatawag na pagsubok at hamon ng buhay. But the thing is, ang gusto ko pong maunawaan natin ngayong oras at sandaling ito is not magnifying the problem, but let us magnify that in spite of the big problem that we might be facing today,
huwag po natin kalilimutan that we have a big God. Meron po tayong malaking Diyos na pwede po nating pagtiwalaan at maaasahan po natin sa lahat ng oras at panahon. Kaya nung po dumating yung mga masasamang panahon na yon, ang sabi po ni Jesus ay yung pong bahay na nakatayo sa buhanginan, well, because buhanginan po yung ginamit, we all knew that that's just an illustration. Nakatayo po siya sa weaker foundation. Ano po, just like in life, kung mahina po ang foundation, pag dumating po ang mga problema, challenges of life, madali pong bumabagsak ang isang tao. But the other one, ang sabi po, nagtayo po siya ng kanyang bahay sa batuhan. So meaning to say, he is standing on a strong foundation. So nung dumating po yung malalakas na bagyo, unos ng buhay, he still remains standing. He still remains steadfast. Amen? Bakit po? Dahil stands on the rock and the rock was Christ. Amen? At yung batong yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At yan po ang dahilan kung bakit po napakahalaga ng salita ng Diyos. Because we are building our life, we are building our foundation on the one and true and solid rock, and His name is Jesus Christ. Amen? Kaya ang objective po, ang layunin po ng ministeryong ito, ng biyaya ng Diyos Radio Ministry, is to bring the gospel to you and to give you hope and to trust in the grace of God, fullness of the grace of God ay inyo pong pagtiwalaan at magkaroon po kayo ng strong confidence sa tinatawag na grasya ng atin pong Panginoon. Amen? Kaya habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong oras at sandaling ito, ay nais ko na rin pong ipag-anyaya kung kayo po ay may mga prayer requests. Ano po, habang tumatakbo po ang ating pagsasama-sama sa himpapawid, at kung sakali po that you want somebody to pray for you, ano po, ay you can send us your prayer request. Pwede niyo pong ipadala sa amin ang inyong mga prayer request, and there are people who in this ministry who are standing by and receiving your prayer request, and there are also people, friends of the ministry, workers and staff of the ministry that is praying for you pagka pinadala niyo po yung inyong mga prayer requests ngayong oras at sandaling ito. Kaya kung kayo po ay may mga prayer requests and you want us to agree with you in prayer and you want us to pray for you, ipadala nyo lamang po ang inyong mga prayer requests sa 0922-820-9866. Ulitin ko po ang number to text for today. If you want us to pray for you and for your prayer request, ano po, ipadala nyo lamang po sa 0922-820-9866. Ano po, not only prayer requests, if you want to share your testimony, how this ministry is being a blessing to you, pwede nyo rin pong padaanin sa ating text line sa 0922-820-9866. Okay, so ngayon pong oras at sandaling ito, let's start our lesson for today. Tayo po ay sama-sama munang manalangin. Let us start our broadcast today by prayer. Simulan po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, nagpapasalamat po kami sa oras at sandaling ito na ipinagkaloob mo po sa amin ang ganitong pagkakataon na magamit po ang technology ng radio at magamit din po ang mga iba-iba pang mga teknolohiya na available sa aming kapanahunan upang ang iyong salita ay maipahayag at maiparating sa lahat po ng uri ng tao saan man dako sila naaabot ng iyong mga salita, and particularly ang mga kababayan po naming Pilipino. Kaya nga po sa araw na ito at sa pagkakataong ito, we pray that the mighty power of your Holy Spirit be upon everyone that is listening right now, being reached by this ministry, Panginoon, na naaabot ng ministeryo ito. I pray that the power of the Holy Spirit will flow through their life as it flows through me right now, Panginoon. Kaya nga po, dalangin ko po na ang illumination, ang revelation ay dumaloy po sa bawat isa. Let the truths about the Word of God, let the truths about the spiritual things be revealed, Lord, as they listen to your Word being preach and teach, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako instrumento at daluyan sa araw na ito. At ito po ang aming sama-samang panalangin at ito rin po ang dalangin ko sa iyo, aming Ama. At ginawa po namin lahat ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. And every child of God na nakisabay po sa panalangin, can you say amen and amen? Praise the Lord. So tayo po ay mag-aral na ng salita ng Diyos. If you are ready, I am ready. Amen. At napakaganda po ng binigay ng Diyos sa pagkakataon because most of the time I've been teaching the Word of God in a church setting, in a school setting, in a Bible study setting. But this time, ito po ay
napakaganda dahil it's a higher level because tayo po ngayon ay nasa air, nasa himpapawid, and kung papapansin po natin, napakaganda po nitong technology ito dahil even if you are inside your house or you may be in your car, pwede po tayo magkasama-sama sa pamamagitan nito at makapag-aral ng salita ng Diyos. Isn't it a great blessing today? Amen? So buksan po natin ang ating mga Bibles. If you have your Bibles with you, turn your Bibles with me. Samahan niyo po ako sa book of Gospel of Matthew at basahin po natin ang ating teksto sa araw na ito sa Gospels according to Saint Matthew. Ano po? So I'll be reading from the King James Version of the Bible at kung kayo po ay may ibang salin na gamit, it's no hassle, nothing to worry. Amen? If you're using a Tagalog Bible, okay lamang po yun. Any translation, NIV or in your dialect, it would be no problem. But today, I'll be using a King James Version. Amen? So ang sabi po sa Matthew chapter 8, I'll be reading from verse 1. Mula po sa verse 1, babasa po ako hanggang makarating po tayo sa verse 7. Amen? So I'll be reading from the King James Version, Gospel of St. Matthew, verse 1 to 7, chapter 8. Okay, so ganito po ang ating mababasa. If you are with me, kung kayo po ay kasabay ko dito sa Matthew chapter 8, verse 1 to 7, and ganito po ang natatala dito po sa Gospel na ito. Verse 1, When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus saith unto him, See, thou tell no man, but go thy way, and show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Verse 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him and saying, Lord, my servant lieth down and sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. So ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita na ating pong nabasa at napakinggan sa mga oras at sandaling ito. So atin na pong sama-sama itong pag-aralan. And let us be in an expectant attitude that the Lord will give us illumination. The Lord will give us deep revelation about spiritual things. Amen? So, dito po sa Matthew chapter 8, pansinin po natin, ang sabi po dito sa verse 1, ang pangyayari po, let me just prepare your hearts, prepare everything that is needed para po maintindihan natin where we are coming from dito po sa ating lesson for today. So, pansinin po natin yung setting. Ang sabi po dito, when he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Now, in verse 1, sa Matthew chapter 8, the word he there was referring to, first, you have to understand that the subject here, the word he, is about Jesus Christ. Jesus coming down. Ito po yung nangyari do sa scenario ito sa Matthew 8. Jesus was coming down from the mountain. Amen? And after he went down from the mountain, then ang sabi po ng Bible sa verse 1, there was great multitudes, meaning to say the word multitudes, there are so many people follow Jesus when he came down from the mountain. Amen? So the reason why I am making an emphasis doon po sa salitang coming down from the mountain, great multitudes are following him, because I believe that there is something here that is being hinted to us. Meron po pinakikita rito, merong revelation na pinakikita po dito sa Matthew chapter 8, but later on I'll deal with that. But first I want you to focus, tingnan niyo po muna yon at pagmasdan niyo po mabuti the scenario, yung pangyayari, yung tagpo, bumaba daw po ang Panginoong Jesucristo mula sa bundok, then pagbaba po ng Panginoong Jesucristo, sinundan po siya ng mga tao, right? So, iwan po muna natin yun. I'll get back dyan po sa issue na yan later on, but don't forget that. Amen? Now, sa verse 2, pansinin po natin sa talatang 2, sa sabi ng Matthew chapter 8, and behold, ang sabi po, after nung event na bumaba si Jesus, sinundan siya ng napakaraming tao, ang sabi po ng natala ni Matthew, for so many people, napakadami pong tao na sumusunod, but it caught the attention of the writer, which is Matthew. Meron pong natawag ang pansin
nang sumulat ng bagay na ito na ang pangalan niya si Mateo, nakita niya, natawag ang kanyang pansin, natawag ang kanyang atensyon dahil sa dami ng tao. Could you imagine? There are multitudes following Jesus, but Matthew took notice of what is going on in spite of napakarami po ng tao na sumunod kay Jesus Christ. Pero napansin po ni Matthew, hindi po nakalampas sa kanyang atensyon, hindi po nakalampas sa kanyang pangunawa at sa kanyang pananaw ang isang tagpong ito, because there is a leper. A leper meaning there is one leper that are there part of the crowd na lumapit po saan? Sa Panginoong Hesukristo. Amen? There's a leper. That's one. Amen? A leper in spite of the multitudes that are following Jesus, but there is one leper na lumapit po kay Jesus during this time na nangyayari po ito sa Matthew 8. Amen? At nung lumapit po kay Jesus itong leper na ito, pero bago ko po ituloy yun, let me give an understanding for everyone that is listening today na ano po ba yung leper. I believe I'm not trying to put you down na parang hindi ba namin ito alam. No, I know you know, pero gusto ko lamang po maintindihan ito ninyo at hindi ninyo ma-miss, ma-lost po ninyo itong ating pinag-uusapan. A leper is a sickness. Amen? So yung leper po ay ito po isang sakit, ito po isang karamdaman. Amen? So ito po ay mas commonly known, baka hindi lang po pamilyar ng iba, it is the sickness of leprosy. And particularly, ito pong sakit ng leprosy, ang kanya pong inaatake at ang kanya pong mga didadapuan at ang kanya pong bahagi ng katawan ng tao, it is a sickness of the skin. Ano po? Ito po ay nasa balat, ito po ay nasa laman, at ito po ay very evident pag ang isa pong tao ay nagkaroon ng sakit at karamdaman na leprosy. Amen? So that is the sickness of the man that came to Jesus during those times. Amen. But watch this, ang sabi po ng verse 2, ang sabi ng talatang 2, and behold, there came a leper, but this leper, amen, with the multitudes, worship him. Amen. So, sinamba po niya ang Panginoong Hesukristo. Well, I want you also to notice, there are multitudes there, but only this leper, amen, get the attention of Matthew, the writer of the gospel. He took notice of what the leper had done to Jesus during those times with all the multitudes. Amen? Sa dinami-dami po ng tao naroon. But it caught the attention of Matthew because only this one worshiped Jesus. Amen? Sinamba po niya ang Panginoong Hesus at not only worship Jesus, bakit ko po binibigyan ng diin, mga kapatid? You have to understand. Amen. Bible history. Amen. Nung dumating po si Jesus, Jesus was not that popular to many people. Amen. So, unawain po natin dahil sabi nga po, one of the key in understanding the Bible, number one, the Bible is not written in the setting of Filipino culture. Amen? So, madalas ko po itong ginagamit, tinuturo pag ako po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos para hindi po tayo maligaw. Ang Biblia ay nasulat hindi sa kulturang Pilipino. Another thing that could be helpful, na ang Biblia po ay hindi nasulat sa ating panahon. It was written 2,000 years ago, so most of the event that is written in the Bible happened in their time, not in our time. Amen? So, ang mga nangyari po't kaganapan sa Biblia ay nangyari at naganap po sa kanilang panahon, hindi po sa ating panahon. Bakit ko po yung binibigyan ng diin sa ating pagsasama-sama sa araw na ito? Because, pag nakatingin po tayo sa ating pong panahon ngayon, dyan po kasi pumapasok, mga kapatid, yung mga tinatawag na misinterpretation of the Bible, of the Word of God. Amen. Bakit po? Malaki po kasi yung tinatawag na factor pagka po ang tiningnan natin, number one, let's say for example, if we look at the Bible, it will lead us to wrong interpretation pag tiningnan po natin ang Biblia sa ating kultura. Let's say for example, how we treat the mother. Amen. Kung paano po itrato ang mga babae at ang ina. Amen. Let me just speak this thing up. Amen. Para po maintindihan natin. Well, in our culture as a Filipino, amen, bilang mga Pilipino, we are, di ko po siya sabi ito yung masama, it's our treasure as a Filipino. Ito po yaman natin, yung kultura. Amen. So, bilang mga Pinoy, tayo po ay, we are close family oriented. Amen. At mahalaga po sa atin ng mga nanay natin, mahalaga po sa atin ang ating mga
mga ina ng tahanan. Amen. So, most of the Filipinos value that same tradition and culture. Amen. And I'm not saying it's bad, it's good. Amen. Di ko po sinasabing yun ay masama. Yung po'y napakaganda. It's our treasure. Again, I'll say it's our treasure. Amen. At ang mga babae po sa atin ay binibigyan din po natin ng halaga. Amen. But Jewish culture, it's so different. Amen. May mga pagkakaiba po sa kultura ng mga Hudyo. One thing that is so popular sa Jewish culture, they never count the woman. Hindi po binibilang ang mga babae sa Hudyo. Amen? Hindi po nila binibilang ito. Hindi nila binibigyan po ito ng tinatawag na census. Amen? Kaya nga, kung mapapansin po natin, sa ating pong kultura, ganito po yung nangyari. Pagka gusto po natin halimbawa ang isang anak, minsan malaki pong factor pag tayo po'y lumapit sa magulang para po yung anak makukuha tayo ng pabor sa anak. Is that correct? That's our culture as a Filipino. But in other parts of the world, like for example sa Amerika, hindi po uso 'yon eh. Like sa Amerika po, pag dumating ng 18 po ang mga kabataan, they are trained to be independent from their parents. Amen? Kaya nga po, pag may gusto ka na doon sa anak at siya po'y dumating na sa age of maturity, hindi na pwedeng dumaan ka sa nanay. Hindi ka na pwedeng dumaan sa tatay. You can now go directly to the child or to the son or the daughter. Why? Because he can decide on his own. Amen? Well, almost identical po sa medyo may konting similarity sa Jewish culture, amen, na hindi po na kailangan kang dumaan sa ina. You can go directly, amen. Pwede ka na pong dumiretso doon sa anak, amen. Kaya nga po, dito tayo nagkakaroon minsan ng problema because we are trying to fit our culture in the Bible. Kaya doon po natin inugat at doon po natin kinuha yung ganitong tema na kailangan natin yung nanay bago makadating sa anak. Amen. Kaya now, we are beginning to have that bondage that we cannot go directly to Jesus. We need the mother. Amen. But the Bible doesn't teach that. Amen. You can go directly to Jesus even without his mother. Amen. So, yun po yung isang mahalaga. The culture is so important. Amen. It will always play a vital role in interpreting the Word of God accurately. Amen. And sound doctrine ang lalabas pag nandun po kayo sa ganong kalagayan. Another thing na I believe that could be helpful to you listeners and lovers of the Word of God. Sa ating pong panahon ay there is a thing na nagkaroon nga rin po ng ganitong pananaw ang marami nating mga kapatid na Christianity is a religion of the poor. Amen? So bakit po ba nag-arise yung ganong assumption and yung tinatawag na conclusion ng maraming mga Kristiyano that Christianity is a religion of the poor? So nagkakaroon po tuloy ng tinatawag na clashes between yung estado ng buhay na pagmayaman ay you are not accepted because Jesus and the kingdom of God is only for people that are poor in life. Amen. So, yun po ba ang talagang kultura? Well, ganito po rin minsan ang pinag-uugatan ng pananaw na yan because they think na si Jesus po because number one, Jesus was a son of a carpenter. Ano raw po ang mga naririnig natin? Si Jesus ay anak lamang ng isang karpintero. Kaya nga maririnig natin kuminsan sa mga labi ng maraming Kristiyano dito sa ating bansa, karpintero lang ang tatay ni Jesus. Amen? So, let's pay attention to the word karpintero lang. Amen? Now, bakit po natin nilalang yung salitang karpintero? You know the reason? Because you are basing your mind, your thought based on what is happening today in our generation. Well, without discrimination aside, ano po, I just want to explain it to you. Hindi ko po dinidiscriminate ang mga kababayan natin na ang hanap buhay sa ngayon ay karpintero. Well, kung sa panahon po natin ang pinag-uusapan, well, I don't think we would argue na pag ang trabaho mo po ay karpintero, medyo you are below, hindi ka po, nasa below income level ka ng buhay dahil hindi ganun kalaki ang kinikita dito sa ating bansa ng mga skilled worker. But it's a different story if you go to the Western world, like if you go to the US, if you go to Canada, mas mahal naman po ang sweldo ng mga karpintero doon. Amen? Kaya nga po, hindi po natin pwedeng i-base ang ating pananaw based
based on our present culture. That's my point here kung bakit ko po sinasabi ito sa oras at sandaling ito sa inyo ng mga nakikinig sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Amen? So, bakit ko po ito binabanggit? Kasi dyan nga po nag-arise yung sinasabing mahirap lamang si Jesus dahil karpintero lang. Another point na gusto ko pong i-raise sa inyong awareness, yung pagiging karpintero po ni Jose ay hindi po 2015. Siya po yung naging karpintero 2,000 years ago. Amen? So, malaki na po ang pagkakaiba ng buhay noon at buhay ngayon. Amen? Dahil nung panahon po ni Jose, wala pa po ang mga CEO sa Makati, wala pa po ang mga executive sa Ortigas, wala pa po ang mga big boss ng mga multinational companies. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na karpintero lamang si Jose. In fact, ang sabi ng isang historian na si Josephus, a credible Jewish historian, ay sabi niya sa kanyang pag-aaral that Joseph was a very well-known carpenter in his time na napakarami pong mga nakapila na customer bago po makapagpagawa ka kay Jose nung panahon yon, kailangan mo pang magpa-schedule because he was one of the very popular and skilled carpenter in his time. Amen. So ibig sabihin hindi po mahirap na tao itong si Jose. Isa pang nakabigay ng bondage sa marami natin mga kababayan is yung kalagayan ng mga alagad. Ano po? Dahil sabi ang mga pinili ni Jesus ay mga mangingisda lamang. But I tell you, hindi lang po mangingisda, mga naging disipulo ni Jesus. Ano po? I have to remind you also that they are tax collectors. Amen? Hindi lamang po ito mga purong mangingisda. Pero kahit na po, let's just concentrate on the word mangingisda lamang sila Pedro. Again, hindi po simple at ordinaryong trabaho rin 2,000 years ago ang pagiging mangingisda nila Pedro, mga kapatid. Bakit po? Dahil ulitin ko po, iba po ang mga buhay pa rin nung panahong yon. Amen? At idagdag pa po natin na sila Pedro po ay may mga sarili sila pong mga bangka. So meaning to say, they are not poor, they are well off in their life. Amen? Hindi po sila ganun kahirap. Kaya wag po nating hahayaan na magkaroon ng tinatawag na kulay ng kahirapan ang salita ng Diyos. That this is only for the poor. No. Jesus is for the world. The gospel is for the world. Amen? Dahil ang sabi nga po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. My Bible tells me, hindi po ganito ang sabi ng Biblia, that God so loved the poor. Amen? And also, hindi rin niya sinabi, God so loved the rich. Ano po ang sabi ng Bible? God so loved the world. Glory to God. Amen? So, mahal po ng Diyos, no matter what class of life you may be a poorest of the poor right now, maaaring ikaw ang pinakamahirap pa sa pinakamahirap, maaaring ang paniwala mo sa iyong sarili, ay ikaw ay mahirap pa sa daga, then God loves you. I want you to know na kahit nandiyan ka sa ganyang kalagayan, mahal ka ng Diyos. Amen? And God wants you to be saved. God is interested in your eternal life and eternal salvation, friends. Amen? At kung ikaw naman po'y napakayaman, amen, na hindi mo na po malaman kung saan mo gagastusin ang iyong pera because you have so much in your bank account. Amen? You have so much in your bank account. Napakadami po pong mga pera sa iyong bank account. Then I'm here also to tell you that you need Jesus. Amen? Because why? Money cannot save you. Amen? Your money cannot bring you to heaven. Amen? Maaaring sabihin mo, well, I can use my money to do good works. Well, I'm here to tell you as well that your good works, amen, your good works will not matter in heaven. Ang iyong mabuti pong gawa ay hindi po yan ang basihan ng kaligtasan. Amen? But I'm not saying that good works are bad. But your good works will only be a factor here where you are here on earth. But good works will never give you a seat in heaven. Amen? Hindi ka po bibigyan ito ng assurance ng kaligtasan sa iyong mga mabubuting gawa. I don't care kung marami ka na po mga natulungan ng orphanage. Marami ka na mga mission, mga sinuportahan. But your good works doesn't count at all when it comes to your salvation. Amen? Bakit po? Because there is only one way for salvation. And that is through Jesus Christ and believing in the finished works of Christ. Kaya nga po ang sabi ng Bible, I am the way. I am the life. And no man can come to the Father except through me. Glory to God. Hallelujah.
Amen? Hindi po sinabi ng Biblia that your good works is your ticket to heaven. Your good works is your assurance of salvation. No. Your good works is the way. Your good works is the life. Your good works, No, the Bible is clear that Jesus is the way. Jesus is the life. Amen? Si Jesus lamang po. Amen? Kaya no matter what state of life you may be the poorest of the poor listening right now, hey, you need Jesus. You may be the richest of the rich today. Hey, I say it to you today, you need Jesus. Everybody needs Jesus. Amen? Kailangan po natin ng Panginoong Yesus. Kailangan po natin si Jesus. You might not need me. You might not need this ministry. Amen? At the end of the day, man, sabi mo, hindi ko kailangan ikaw. Hindi ko kailangan ikaw na nagsasalita ngayon sa radyo. Hindi ko kailangan ikaw na ministeryo ng biyaya. I don't care. You might not be needing me, but I tell you, you need Jesus. Amen? Kailangan po natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, napakahalaga po na to interpret the Word of God soundly and accurately according to the true doctrine and the gospel of Christ. Huwag po nating hayaan yung kultura, yung panahon ay makaapekto sa ating pagtingin sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ng iba, Jesus was poor. No, Jesus was not poor. Amen? Kaya lamang po siya naging mukhang mahirap. Kaya nga sabi ni Pablo, he became poor so that we might be rich. Kinumpare po ni Pablo yung buhay ni Jesus when he was still in heaven before he goes down to earth. Dahil bago po siya bumaba sa ibabaw ng lupa, you have to understand, pakinggan mo po itong mabuti, he was and he is a son of God. Siya po'y anak ng Diyos. At napakarami pong backup at tala ng Biblia na nagsasabi kung ano po ang meron si Jesus when he was still in heaven bago po siya bumaba sa lupa. Lahat ay Kanya. Heaven and earth is His. Lahat po ito'y Kanya. Pero pinakita po dito ang tunay at dalisay na pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Bakit po? Kinalimutan, kaya tinala po ito ni Paul sa Philippians. Tinalikuran niya muna, inalis niya muna ang kanyang pagiging Diyos at hinarap niya ang buhay ng isang kagaya natin, kagaya mo, kagaya ko, kagaya ng lahat ng tao na narito sa ibabaw ng planetang daigdig. Kaya nga sabi ko, I always use this illustration. Kung ikaw ay anak ng presidente ng isang mayamang bansa, let's say you are the son or you are the daughter ng pinakamayamang bansa at makapangyarihang bansa gaya ng Amerika. Pumunta ka dito sa Pilipinas at ikaw ay na-check-in sa isang, let's say, a middle-class hotel. I will not just mention the name of a hotel. Amen? So, hindi naman po ito kamurahan para po sa ating mga Pilipino. It's decent, it's a good hotel. Pero syempre, pag nabalitaan ni Tatay President Obama na ikaw pala'y nasa simple lamang hotel with a good air conditioning, pero maganda na po yun, pero compare sa mga hotel na meron sila sa Amerika, na tinitirahan ng mga kagaya nilang dignitaries at mga tinatawag na mga higher people sa kanilang estado at level. Di po ba parang maaawa sa kanyang anak, why did you put my daughter in that kind of hotel? Pero sasabihin nung nag-book sa kanya, sir, maganda naman po, dito po ay napakagandang class na nito. Let's say, wag na sa Manila, napunta siya sa isang bahagi ng ating probinsya, gaya ng Boracay, well, if you would compare, the kind of the hotels that we have in that place, of our country, hindi naman po siguro ito tatapat sa mga 5-star hotel na meron sila sa Amerika. Kaya pwede pong kaawaan siya ng kanyang ama sa kanyang kalalagayan doon dahil kumparado sa kanyang way of living and lifestyle na meron siya nung siya nasa Amerika, malayong-malayo po sa buhay na kanyang tinatamasa ngayon dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Tama po ba? Are you getting my point? Amen? So that is why Paul said in the book of Corinthians, he became poor so that you will become rich. Amen? So, yun po yung ibig sabihin nun. Comparing to his life, his way of life when he was still on heaven, and his way of life now that he is on earth, malayong-malayo po. Kaya pinakita po yung dakilang pagtitiis ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya wag po nating hahayaan na makaapekto sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ang ating pong kultura. Amen? Huwag po nating hahayaan yon. Amen? Dahil if we allow our present condition, culture in life,
and we look at the Bible, nagkakaroon po ng tainted. Nagiging tainted yung ating interpretation. Nagkakaroon po ito ngayon ng bahid. At ang pinaka malala pa pong pwede mangyari, nagkakaroon tayo ng doubt. And, pag tayo po nagkaroon ng pagdududa sa salita ng Diyos, I know that for a fact that there is one that is so happy and rejoicing if ever we doubted the Word of God. And who is that one? His name is Satan. Amen? Dahil gusto po niya na tayo magduda sa Panginoon. That God can never do what He said that He will do to us. Amen? Ang diablo po ay yun ang kanyang agenda. Yun po yung kanyang nais na mangyari at maganap na ikaw at ako na nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos ay mag-alinlangan that God cannot do this for me. It is so impossible that I can be like this because I am just like this. Pero ang kailangan po natin laging pananaw, mga kapatid at mga minamahal at mga kababayan kong Pilipino, we have to put our faith, we have to put our trust that if God said He will do, just put your faith in Him and He will do it. At kung maaring ang tanong mo, papaano? Well, it's not your problem. Hindi na po natin problema kung paano gagawin yun ng Diyos. Because I want you also to understand and know. Gusto ko pong maintindihan mo at maunawaan mo ang katotohanan that the God of the Bible is the God of impossibilities. Amen. Ang Diyos na nasa Biblia ay Diyos ng mga imposible. What is impossible to us is always possible to God. Amen. Kaya wag po nating hahayaan na ang ating kultura ay mag-mix up sa nangyayari po sa salita ng Diyos. Because if you allow that, makasisira po ito sa iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Kaya yan po, isa sa mga bagay na gusto ko pong tingnan natin. Kaya napakahalaga po, ano po yung mga binigay ko sa inyong point? Number one, it happened not in our time. Amen? Hindi po panahon natin nangyari mga bagay na natala sa Biblia. So never allow that na to interfere when you're reading the Word of God na parehas yung nangyayari. Amen? Dahil pag pinayagan nyo po, ang laki ng diferensya. Kaya kita nyo po nangyayari, yung clash na nangyayari. Pagka po ang lingkod ng Diyos, ang anak ng Diyos ay nagkakaroon ng magandang buhay. Sabi nila, hindi ganyan si Jesus. Sabi, si Jesus walang bahay, si Jesus walang sasakyan, hindi siya nakasakay sa Mercedes-Benz, hindi siya, pero kayo mga materialistic. No. Dahil lagi ko po sinasabi, kaya walang sasakyan si Jesus because in His time, hindi po available ang sasakyan. Amen? Amen? Wala pa po sasakyan nung panahong yon. Amen? Pero kung sa panahon po natin dumating si Jesus, I believe, amen, with all my heart, amen, I tell you, na ang Panginoong Jesus, palagay ko po kukuha rin po ng sasakyan. Amen? Dahil para po madala mo ang Ebanghelyo, para po magawa mo ang pinagagawa sa inang Diyos sa panahon natin ngayon, oh my God, vehicle is so important. Technology is so important. Amen? Kaya sa iba, hindi kailangan ni Jesus ang pera nung araw. He is preaching kahit wala siyang dalang pera, mga kapatid. Nung panahon po ni Jesus, wala pong radyo. Nung panahon po ni Jesus, walang telebisyon. Amen? Ang paraan lamang po ng pangangaral, you just stand, amen, tumayo ka lang sa isang corner ng Israel, tumayo ka lamang sa tabing dalampasigan at magsalita ka ng salita ng Diyos. Nobody will charge you. Nobody will ask for payment. Amen? Pero sa panahon po natin ngayon, if we want the gospel, amen, if we want the good news to come out, and many people of this world will listen and come to know the good news about the Lord Jesus Christ, well, kailangan po natin ito, radio, kailangan po natin ng internet, kailangan po natin ng television. And I tell you guys, amen, gusto ko po malaman natin that these things na meron po tayo sa ating panahon, these are not free. Amen? Hindi po ito libre. Ito po ay may kaakibat na tinatawag na obligasyon. Amen? At ito po ay may tinatawag na kasamang bayarin. Amen? Kaya sa panahon po natin, that's why we need also to have a blessed ministry so that we can do more for the glory of God. Amen. Kaya wag po nating papahintulutan na mahadlangan ang ating pangunawa base sa ating kultura, panahon, at sitwasyon. Never allow that. That is a no-no when it comes to the Word of God. Amen. Nawa po yung mga bagay na yun ay nakatutulong sa inyo habang kayo po ay
nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Well, let's go back to Matthew chapter 8. Amen. So, siningit ko po yon sa ating lesson for today because I believe na ito po ay magiging malaking tulong po sa inyo ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Now, let's go back to verse 2. Ang sabi po sa verse 2 in Matthew 8, "And behold, there came a leper." There's a leper. Amen. Yung po ay sickness. I just tell you a while ago, ito po ay sakit. Ito po sakit na ito ay sakit na nasa laman, nasa balat. But notice something here. Matthew picked this up. Ang sabi po sa verse 2, he took notice, that this leper, amen, na naandun po nung oras at sandaling iyon, together with the great multitudes, that was the description of Matthew in Matthew chapter 8. Ang sabi po, he took notice that he worshiped him. Amen. The leper worshiped Jesus, saying, "Lord, if thou wilt, thou canst make me clean." Well, balik po tayo dito. Alam po natin na nung panahon ni Jesus, during Jesus' time, amen, Jesus was not popular. Amen. Hindi po popular si Jesus. Amen. Hindi po siya popular. In fact, ang sabi nga ni John, ang sabi niya sa John chapter 1, he came to his own. What do you mean by his own? That's the Jewish. Amen? Sa Tagalog po, sabi siya dumating sa kanyang sarili. At sino po yung sarili tinutukoy? Yung sariling bayan? That's the Jew. Kaya ang una pong ang pagdating ni Jesus, he did not go to the Philippines. Amen? Because Philippines also is not yet a nation during those time. Amen? Hindi po siya pumunta sa Europe, hindi po siya pumunta sa America. He went to Jerusalem. Amen? He went to the land of his people, Israel. Amen? So, ano po sabi ng John chapter 1, he came to his own, but what happens? Sabi ni John, his own received him not. Glory to God. So, dumating sa kanyang sariling bayan, pero yung kanyang sariling bayan, ano raw po sabi? Hindi siya tinanggap. Amen. And also, in the gospel, there is this parable that happens. Ano po? There is a parable that Jesus used, sabi niya ay, meron daw pong ipinadala yung may-ari, yung amo. Pinadala ang kanyang mga lingkod, pero ano nangyari? Pinagpapatay. Sabi at the end, sabi ng parable, just make this paraphrasing and quick so that I can put this all in the time that we have for today. Sabi nung may-ari, nung amo, nung boss, nung vineyard, ang sabi ron? Ang sabi po nung may-ari, siguro, ipapadala ko na yung anak ko. Dahil yung mga pinadala kong naunang lingkod ko, kanila lang pinagpapatay. Siguro naman, pag anak ko na, igagalang na nila. Well, ano po nangyari? Ang sabi, according to that parable, pagdating po nung anak, ang sabi, nagkusaba, sabi, patayin din natin ito, saktan din natin ito, dahil ito na yung anak. Well, that parable is talking about Jesus. Amen? Amen? It's a mystery. It's like an embedded message, but it talks about Jesus. Amen? That it speaks about what Jesus is going to experience when He comes. Amen? When He comes, He will not be that popular. Amen? Kaya isang bagay po ang akin ding natutunan. If you are to go with Jesus, expect that you will not always be going with the popular way of thinking of the people on your time. Amen? Kaya nga po, pag iniisip mo na pagka ginawa mo ito ay minsan nagiging po itong malaki sa aking pagtatanong din pagka nagiging popular ang isang bagay at nagiging madali, na pakisamahan ng mga tao at madali ito natatanggap at walang mga nagiging kontra, opposition doon sa naririnig nila about the message of the gospel of Christ. At ito po hindi nagkakaroon ng reaction, hindi po nagkakaroon ng resistance, persecution. Medyo malaki po rin ang aking pong pag-iisip na is this a move of God? Amen? Dahil pag wala pong mga controversies at smooth at accepted smoothly by the public, sometimes, this is not a doctrine, but this is just a personal opinion. Sometimes I check if this is a move of God. Bakit po? Dahil pag madali po ang public acceptance, amen, dahil I am basing my thinking based on what I've studied in the Bible. Dahil pag kumilos po ang Diyos, gumawa po ang Diyos, based from what I've learned sa Biblia,
hindi po nagiging madali ang acceptance. Let me give you an example. Like when God moved in the time of Moses. Nung panahon po na kumilos ang Diyos sa panahon ni Moses, and God is about to save the people from Egypt. Ililigtas po ng Diyos ang bayan ng Israel sa Ehipto. Amen? It's in the book of Exodus. Amen. At God handpicked Moses. Kinuha po niya, pinili niya si Moses. If you know the story, di po ba? Moses was at first ang pagkakaunawa ng mga tao at maging si Moses ay siya ay isang Egyptian, but something happened in the life of Moses na it caused him now to run away from Egypt. Amen? So tumakbo po siya, but that's another message. May pumapasok lang sa aking isipan na sometimes we see problems as the end. Ano po? But I just also want to encourage you that problems are not always the end. Sometimes it's a start of something big and great in your life. Oh my God, glory to God. Amen? Ang problema po ay hindi the end. Amen? It's not always the end. Marami pong pagkakataon, lalo na if you're a child of God, amen, your problem is not the end. It's the start of something big. That's the pattern as well. But that is a message in altogether. Pero di ko po itatouch ngayon, but I'm just flowing on that stream today. Kasi si Joseph, ganun din po na nag-end up ng problem si Joseph, but in his mind, maybe, amen, I don't know, pero pwede po sa aking isipan, if I'm in the shoes of Joseph during those time, I might be thinking that my God, this is the end. Why? Dahil naipagbili ako, nagi akong alipin, nakulong ako. But all of those bad things that happened to Joseph is a step towards the dream, the plans that God has for him. So problems is not the end. It's just a diversion of God to direct you to where you are supposed to be. Glory to God. Hallelujah. Amen? Ang mga problema na dumarating po sa ating pong buhay ay hindi po ito para tayo ay magkaroon na ng katapusan. Ginagamit lamang ito ng Diyos para tayo maidirekta, madala sa lugar na nating dapat kalagyan. Hallelujah. My God. Hallelujah. Amen? Kaya atin pong unawain yan. Now, let's go back. Oh my God. Moses. Moses was directed by the problem to the plans that God has for him. Amen? Paano po siya na-direct nun? Dahil di po ba na-hook siya sa isang pangyayari na nakita niya po yung patayan, napatay po niya yung tao, at may nakakita doon sa kanyang ginawa. Now, he became a fugitive, nagtatakbo po siya, iniwan niya ang Egypt, and he ended up in Midian. At it so happened na sa Midian, doon marireveal ng Lord kay Moses who he is. Amen? Doon niya nakilala ang Diyos. At di lamang po nakilala ni Moses doon ang Diyos, nakilala rin niya ang kanyang sarili. Wow, that's another thing. If God reveal Himself to you, that is the only time that you will have a revelation of who you are. My God, let me use that again. Thank you, Holy Spirit. If God reveal Himself to you, that's the only time that you will know who you are. Sa Tagalog po, pag siniwalat na ng Diyos kung sino siya sa iyo, nakilala mo na siya ng personal at lubusan, dun mo lamang po maunawaan din kung sino ka at ano ang tunay na pagkakagawa at layunin ng Diyos para sa iyo. When God revealed Himself to you. Now, the moment God revealed Himself to Moses, that's the time also he realized who he is, kung sino po siya. That he was not just a prince of Egypt, that he was not just a shepherd in Midian, that he was not just a father to his children, that he was not just a shepherd to the sheep, and a wife, and a husband to his wife, that he was not just an ordinary man who tends the flock of his father-in-law Jethro. Pero nung makilala po niya ang Diyos, doon niya naintindihan ang greater calling, greater purpose
why God brought Moses into this world and into life. And what was that? That he was a deliverer. Amen? He was a savior for Israel in the hands of the Egyptian. And he will guide the nation of Israel towards their destiny. And he will set forever the plan of God towards humanity. And he was the one who will receive the plan of God in heaven down to earth. That he was the one who will God use for people to understand what heaven is and what heavens looks like and what true worship. Oh my Jesus. What is true worship is all about. Kung ano po ang tunay na pagsamba. Kung ano po ang tunay na dapat na pagsamba ng tao sa Diyos, sa tunay na layunin at relasyon ng Diyos sa tao. Kailan po lahat ito nangyari? The moment na nakilala po ni Moses ang Diyos. Everything ang lahat ng bagay kay Moses po ay nangyari ayon sa plano ng Diyos. And it's happening. Everything is just falling into places. Kaya nga po mga kapatid, you might be in a point of your life that you are depressed. You are struggling. Napakiramdam mo, walang silbi, walang kwenta ng iyong buhay. No. The moment God introduced Himself to you, sa sandali na ipakilala na ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo, not in a way that religion tells you who God is. Amen? Hindi po sa paraan ng relihiyon. You cannot know God in the way of religion. The only way that you can know God is by way of relationship. Hindi mo po makikilala lamang ang Diyos sa paraan ng relihiyon. Amen. Because religion is always tainted by human point of view. But God wants Him to introduce Himself to you in a way that is not tainted by human point of view. In a way na ang paraan lamang po ng pagkakakilala ay walang iba kundi siya ang nagpakilala at nag-reveal ng kanyang sarili sa iyo. And nung malaman ito ni Moses, nung makilala niya ito, God sent him to Egypt. Pinadala na ngayon ng Diyos si Moses sa Ehipto. At nung makarating po si Moses sa Ehipto, and now this is the move of God in a generation. Nung dumating po si Moses sa Egypt, tinanggap po ba siya kaagad? Siya po ba ay madaling tinanggap ng mga tao na naroon? No, they began to be confused. Hallelujah. Amen. Sila po ay nalito. Sila po ay hindi kaagad naniwala. Kaya nga mga tanong nila, if really God sends you, show us a sign. Hindi po naging madali sa kanila. Hanggang si Moses nga po, nailabas na sila sa Ehipto, nandun na sila. Matapos yung mga pangyayari na nahati ang nailabas sila supernaturally nung sila'y nasa edge ng Red Sea. Still they are not really 100% convinced that Moses was part of the move of God. Kaya nga po papansinin niyo yung pattern maging nung panahon ni Jesus. When God moves in a supernatural way, that this time there's a turnaround. And the turnaround is through His Son, Jesus Christ. The world was not ready. The world was not expecting. The world was not yet ready to receive this kind of thing na nasa kanilang harapan. Kaya nga po, doon ko po na ibase ang ganitong pananaw. When the genuine move of God hits and strike a generation, that generation will never accept that thing and will never embrace what God is doing. There will be so many questions, there will be so many doubt. But in spite of that doubt and question, God will still do His thing. Because God will always be God. And nobody can stop Him. No man can hinder His move when He moves to a generation. Kaya nga po, doon po natin makikita na pag ang Diyos ay kumilos at gumalaw, wala pong pwedeng makapigil, wala pong pwedeng makasalag at makapag-antala. Kaya dito ko po muna tatapusin ang ating pong aralin sa oras at sandaling ito. I believe na parang sabi ninyo, wow, parang kulang. Yes, I know. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, it's always in my heart, it's always in my desire na hindi lamang po tayo magkapag-aral every Saturday and Sunday.
Kaya nga po, I appeal to everyone that is listening right now. Kung burden nyo po ang mga ganitong mga pag-aaral, and if you want this ministry to continue, please do include us in your prayers. Huwag nyo po kaming kalimutang isama sa inyong mga panalangin. Not just you, include us also in your prayer. I-desire nyo rin po na kayo po ay maging supporters ng ministeryong ito. Sabihin mo sa Panginoon, God bless me so that I can be a blessing to this ministry, na hindi lamang po 2 araw sa loob ng 1 linggo. Kung loloobin po ng Diyos, araw-araw, gabi-gabi, bawat umaga, tayo po'y sama-samang makapag-aral ng mga kapahayagan at revelation ng Panginoon. Well, for now, I will end here, but don't you worry, I'll be back again some other time. But for now, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami pinahintulutan mo makapag-aral na iyong salita. Salamat po dahil hindi mo kami binigo ng mga revelation na muli mong ipinahayag at pinakita sa aming lahat na nakikinig at sumusubaybay. Lord, I pray that everyone that hear this message tonight or today, pagpalain mo po sila, maranasan lagi nilang iyong pagsama at pagkilos sa kanilang mga buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody and every child of God say, Amen. Well, hanggang dito na lang po muna tayo, and if you want to continually follow me, amen, you can go to Facebook. Kung meron po kayong Facebook, hanapin nyo lamang po doon yung Biyaya ng Diyos webpage, yung fan page po doon. Meron po tayong Biyaya ng Diyos Muntinlupa or Biyaya ng Diyos Alabang. You can like, you can just click like, dahil doon po ay atin po din pinadadaan yung mga information about this ministry, and about the ministry of our church. Amen? At i-click nyo lang po yung link na yon, and you can be fed as well. Meron po tayong mga nililink doon ng mga teaching materials and inspirational quotes and messages para po makatulong as you grow in the Lord. At kung kayo po'y nahahamon, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, if you want to be a part of this ministry or to expand the teaching ministry, pwede po kayong maging bahagi. Your prayer is good also, but if you want to be a part financially, you can send your donations. We believe that this ministry believe that your tithes belong to your local church. Amen. Ang inyo po ikapo, para po yan sa inyong simbahang dinadaluhan. But if you will consider sending your offering to this ministry, ang ating pong paraan para kayo makapagpadala ng kaloob ay pinadadaan po natin ito sa BPI Carmona Branch. So ulitin ko po, BPI Carmona Branch, account name is under my name, Dexter Durante, DEXTER-DURANTE. BPI Carmona Branch, account name is Dexter Durante. Account number po is 0989-347-837. Ulitin ko po ang ating account number, 0989-347-837. Ulitin ko po, 0989-347-837, BPI Carmona Branch. At ang account name po is Dexter Durante. At kung kayo po ay may prayer request, kanina sa umpisa, in-announce ko po ito. Again, you can send your text messages, prayer request sa 0922-820-9866. At kung gusto nyo pong makasama, just in case you don't have a church, at you are in the area of Muntinlupa, Alabang, pwede nyo po kaming dalawin sa 3rd floor. Amen. 3rd floor po ng CRM building. Sa itaas po ito ng Mercury Drug, yung po yung landmark. Nasa National Highway po ito ng Bayanan, Muntinlupa Road towards Alabang. So, meron po tayong service na nagaganap doon, 10:30 ng umaga. First service, second service is 2 o'clock in the afternoon. Amen? At kung kayo po nasa Antipolo, at you have time there, you can catch me there also sa Antipolo, sa ganap pong 8:30 ng umaga sa Silawes Extension, sa tahanan po ng ating kapatid na Sister Lisa. Amen? At if you are in the Green Hills area, nandun naman po ang simbahan ng aking ama sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Amen? The same name, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. At sa Binyan, Laguna, if you're in Laguna area, my brother is there, the same church. Amen? Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 3rd floor po ng Morales Mall, Binyan, Laguna. So hanggang dito na lamang po ako. God bless you po and hope to catch you again sa mga susunod po natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, you are listening to the program Biyaya ng Diyos Radio Ministry. And my name is Brother Dexter Durante saying goodbye. And until then, be strong in the Lord and in the power of His might. God bless you.
time. Your love so deep is washing